Balik sa mga balita, noon pong nakaraan na pag-usapan natin ang kahandaan ng gobyerno na umalalay at magbigay ng alternatibong livelihood assistance sa mga magsasaka na apektado ng El Nino phenomenon. Kaya naman, makakapanayam natin na muli live sa studio si Task Force El Nino spokesperson at Assistant Secretary for Communications Joey Villarama. Asek Joey, magandang tanghali po sa inyo. Welcome sa Mata ng Agila sa tanghali. Magandang tanghali, Sir Wedge, at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Sir Joey, so far, bigyan niyo kami ng statistics lang if you have a copy of it. Marami na ho ba yung mga nabigyan natin ng livelihood assistance and ano-ano na ho yung mga livelihood assistance na yan na naibigay natin and ano pa yung pwede nating ibigay mula sa gobyerno? Una sa lahat, Sir Wedge, gusto kong i-update lamang po yung ating figures. No? Kasi dati nung nag-usap tayo, Region 6 and 9 pa lamang po yung affected in terms of agriculture. Pero nadagdagan na po yan ng Region 1, which is Ilocos Region, at saka yung Mimaropa, which is Region 4B. Nabanggit nga ni Ms. Gianna kanina na nag-declare na nga ng state of calamity ang ilan sa mga bayan sa Oriental at Occidental Mindoro. No? So, in terms of assistance, kasi case-to-case basis yan. So, kung ang lupang sakahan ay pwede pang taniman, despite the devastation sa palay o sa mais, i-assess muna ng DA kung pwedeng taniman ulit ng drought-resistant na palay. So kung pwede pa yun itanim, so itutuloy natin yung pagtatanim ng palay. Kung hindi naman, magbibigay naman ng DA ng seeds, ng high-value crops na mas kaunti ang tubig na kakailanganin para itanim, para doon ilagay sa sakahan. Pwedeng legumes, munggo, mani, soybeans, so yung mga ganon. So kung hindi na talaga viable yung lupa, ang ibibigay naman na assistance is yung alternative means of livelihood. So pwedeng magbigay magbigay ng hayop gaya ng itik, manok, kambing. Kung hindi naman, financial assistance at i-refer naman ng DA sa DOLE for Cash for Work program. So in terms of affected farmers, nasa 7,600 yan dun sa 4 na regions. At yung mga 7,668, I believe, tinutulungan naman po yan ng DA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Speaking of that, Asek Joey, kasi ang problema din nila ngayon is yung water irrigation. Dahil nga sa kakulangan, yung iba, like sa Mindoro, natuyo na yung pinagkukuha nila ng supply ng tubig. Ano ho yung hakbang ngayon na ginagawa ng gobyerno para kahit pa paano, yun din pong mga sakahan, manatili na mayroong pinagkukunan ng tubig? Kasi parang ever since talaga, problema na natin dyan yung supply ng tubig. Lalo ngayon na El Nino, paano ho kaya ang gagawin na yun? Bukod sa ang parang nagiging solusyon is yung cloud seeding Tama yan, Sir Wedge. No? Bago pa man ma-experience ng mga probinsyang ito yung drought or dry spell or dry conditions na kaakibat ng El Nino, isinaayos na yung mga irrigation canals. Ang sinasabi ng mga taga-Oriental at Occidental Mindoro is hindi umaabot yung tubig na galing sa dams sa kanilang mga sakahan, sa kanilang mga palayan. So, yun yung isa sa measures na ginawa ng DA, isaayos yung mga irrigation canals para umabot. Pero as it is sa Looc, hindi na nga umabot yung tubig mula sa dam. So ang tinitingnan na alternatibo is to put solar-powered irrigation systems. Okay. So dahil nga ang El Nino, ang kaakibat nito ay matinding sikat ng araw at init. So we can harness the power of the sun para magamit po yung power nito para pandilig. So tinitingnan din natin yung paghuhukay ng shallow tube wells. Ito yung mabababaw na balon para pagkunan ng tubig at yun po yung ipapang-irrigate. And you mentioned cloud seeding. It's not the primary intervention pero dun nga sa Region 2, dahil alam natin na yung region na yan, yung Cagayan, di ba yan yung palaging may naitatala na napakataas na temperatura. That's another method we can use to augment the water supply. Yeah. Speaking of that, kasi ang dami nung inilatag mo, Sir Joey, na mga ginagawang hakbang ngayon ng gobyerno, especially ng
Task Force El Nino. Are we also following an international standard? Because, syempre, sa Pilipinas, kasi tropical country tayo, how about yung mga international standards, if may mga ganito silang cases din na na-experience, do we also follow some such kind of international standards? Actually, kagagaling ko lamang sa isang ongoing forum ng DOST Pag-asa. El Nino Forum ito, ginagawa sa isang hotel sa Quezon City. At nandun yung mga kinatawan ng Food and Agriculture Administration, Food and Agriculture Organization, rather, FAO, at ng European Union. So, meron pong ang coordination sa mga international organization on how to mitigate the problems caused by El Nino, because we know this is a global phenomenon. Yes. So, hindi lamang po Pilipinas na nakaka-experience nito. Sa kabilang dako naman ng ating daigdig sa South America, kung tayo tag-init at tag-tuyot ang nafe-feel natin, sila naman tag-ulan. So, merong coordinated efforts from international organizations para po we can learn from the experience of other countries para po mas maalam tayo at mas ma-fine-tune natin yung mga solutions na pwedeng gamitin para po mabawasan yung impact ng El Nino sa ating bansa. Yeah, speaking of that, susugan ko na rin, Sir Joey, since may sinusunod rin tayo ng mga international standards, is it also part of your program yung pag-upgrade ng mga facilities natin sa Pilipinas, pag-upgrade ng ating mga machineries na ginagamit natin para sa mga susunod na mga panahon, kung sakaling mangyari na naman itong nangyayaring El Nino nga na ito, mas masasawatan na natin, kumbaga mas mamiminimize na natin yung mga posible pang maging problema na nakaka-apekto sa mga mamamayang Pilipino. Tama yan, no, Sir Wedge. I mentioned the solar-powered irrigation system. So isa yan sa mga equipment na modern na tinitingnan natin gamitin, not just now, but in the coming years. Kasi ang El Nino can happen from between 2 to 7 years. So maybe in 2 to 7 years' time, makaranas na naman tayo ng impact ng El Nino. And dun sa same forum na galing po, pinanggalingan ko po, yung DOST Pag-asa, in-emphasize ni Secretary Renato Solidum ng DOST na science-based ang ating approach in addressing El Nino. So we are using scientific models not just to study the climate and weather patterns, pero po, ang ginagawa po natin is impact-based assessment based on data and science. So yung future efforts natin po to combat the effects of El Nino will not just be science-based but also technology-based. So I cannot name specific equipment for now, but based on the data we are getting, based on our scientific models, we can come up with software and hardware and equipment which we can use to combat the effects of El Nino. That is very nice to hear. Nako, Assistant Secretary Joey Villarama, Task Force El Nino spokesperson. ASEC, maraming salamat po sa pagpasyal at sa uulitin po. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon.